Ay, handaan nga ngayon dito sa Bugay Farm. Dito talaga sa amin sa Pampanga, ganito kami magluto. Sa planggana namin inilalagay. Sobrang saya talaga dito kapag ka may birthday yan. Naksuta. For today's ganap nga, ay maaga nagising ang Disney princess nyo dahil meron ngang kaganapan o kaarawan na gaganapin dito sa Bugay Farm. At dahil wala naman akong ambag sa pagluluto, ang toka ko nga ngayong araw ay maglinis ng kubo. Pero bago nga ako mag-umpisa, pinagbubuksan ko nga muna yung mga parcel na nagsidatingan nga dito. Kaya lang, na-post din yun dahil sabi ni Angeline Mapagmahal, ay kumain muna nga daw kami. Ang niluto niya nga ngayon ay nilagang baboy. Matagal-tagal na rin nung huli akong kumain nito. Yun naman, nagpapapayat at nagka-calorie deficit kasi ako. Tsareng! Kasakit yung biya ngayon. Natin ko pa nga babalong calorie deficit. Naksuta. Alala ko one time may nanlibre sa aming mayamang tao. Tinanong niya mo ako, ang sabi niya sa akin, baka daw may allergy ako sa pagkain na o-orderin niya. Ay, ang sagot ko naman sa kanya, wala na nga ako makain, may kaka-allergy pa, naksuta. Thankful ako kasi wala talaga akong allergy sa kahit anong pagkain. Dahil para sa akin, ang salitang allergy ay para lamang sa mga mayayaman. Kaya nga namin kumain, kanya-kanya na kami ng trabaho. Habang busy nga sila sa pagluluto, ako naman ay nag-asikaso na dito sa kubo. May mga darating din kasi kaming bisita, kaya naman naisipan kong ayusin o linisin tong kubo. Malinis ko na nga itong kubo. Tiningnan ko naman kung ano nang lagay ng pagluluto nila. Marami-rami na nga pala sila naluluto. Nakala mo merong magpapabinyag, ganaksyuta. Tapos noon, bumalik na nga ako sa pag-aayos ko ng gamit dahil napakaraming parcel na hindi pa nabubuksan. Sabi ka ng nanay ko, sawang-sawa na daw siya mag-receive. Kala mo naman siya yung nagbabayad. Hindi naman na may swimming pool nga kami dito sa Bugay Farm, pero hindi yun yung original na swimming pool. Kaya naman umorder nga ako ng mga gamit na pwede ko nga ilagay sa pool, kagaya nga ng chlorine, yung mga pan-antay-lumot, at saka bumili pa nga ako ng malaking hagdan. Bukod nga doon, nagsibili din ako ng mga organizer na pwede nga paglagyan ng mga gamit namin dito sa farm. Nakakasakit kasi talaga sa mata kapag ka nakikita mo labo-labo yung mga gamit at wala talagang lagayan. Yun kasi ang malakas makapagpawala ng pagka-aesthetic. Naksyuta. Nabuksan ko na nga itong mga naglalaki ang parcel, ay dumiretso na nga ako dito sa pool namin hindi original. Wala pa kasi kaming budget pampagawa ng original na pool, pero sana next year makapagpagawa kami. Ayusin ko na nga sana itong hagdan na nabili ko, kaya lang tinawag nga ng mga tito ko yung kasama ko si Shaira. Nilipan pala nila yung tent na dumating kanina. Hapon na rin nung mga panahon na to, kaya inaisipan ko na nga rin assemblin itong hagdan na nabili ko, dahil maya-maya darating na nga yung mga pinsan kong bata. Amin kasi magpipinsan, ako nga ang pinakapanganay, kaya excited talaga ako kapag ka dumarating sila. Maayos ko na nga yung hagdan, nagdiretso naman ako dito sa may CR namin. O, hindi kayo nagkakamali, baka akala nyo sa Okada, Manila yan. CR talaga namin yan dito sa kubo at sinadya ko talaga na mag-gold siyang ganyan pero hindi yan nasaasan la. Tunay lang talaga na ganyan ako kalarit sa buhay. Naksyuta. Kaya nga, inutusan ako ni Angeline Mapagmahal na mamitas daw ako ng talbos at talong. Nagluto kasi sila ng buro at ito nga ay ilalaga nila. Ilang araw na rin kasi kung hindi nakapunta dito sa farm at hindi ko alam na nagsilakihan na pala yung mga tanim na gulay dito ni nanay. Parang kailan lang, mga nakasibol pa lang yan pero ngayon meron na mga bunga. Kaya lang hindi ako kumakain yan at yun ang problema. Pagkatapos ng talong, inutusan naman ako na mamitas ng talbos. Abay maya-maya na, kaya pala tawa ng tawa yung nagbibideo sa akin kasi hindi talbos yung pinipitas ko. Ano yan eh? Oras lang din, nagsidatingan na nga yung mga bunso ko nga mga pinsan. Bata pa nga ang pamilya namin, kaya ako ang pinakapanganay na at ganyan kaliliit yung mga pinsan ko. Nag-order ko kasi sila ng isang set ng mga crayons na magagamit nga nila sa school. Medyo na OA-yan nga ako sa sinabi ko sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, gamitin nyo yan nang magkaroon kayo ng magandang buhay. Kaya nga, nagsidatingan na nga itong mga chairs and table na inarkila nga namin. Hindi kasi sapat yung mga chairs and table na meron kami dito sa kubo, pang-animan lang rugo. Kaya nagpa-order o nagpa-renta nga kami, sinama pa namin itong maliit na tent. Birthday yan nga dito, kanina ko pa sinabi sa inyo. May isang tent nga dito namin pinaset up sa may court para nakasimento. Halos patapos na nga rin magluto itong mga tito ko. Yan talaga ang mga nagluluto kapag ka may handaan sa amin. Dito kasi sa probinsya namin, parang mas masasarap pa magluto yung mga lalaki. Dahil nandito na nga yung mga pinsan ko, inasikaso ko na nga itong pool bago nga sila maligo. Problema, yung binili kong slide, hindi ko rin maipasok sa swimming pool dahil tumatama nga sa bakal. O kaya sa magpaka-stress ako dun, kinulayan ko na lang itong swimming pool ng kulay asul. Bago nga lang yung tangke ng tubig namin din eh. Yung kulay nga na lumalabas na tubig eh, hindi pa masyadong kulay puti. Kapag ka naipon, nagiging ganyan ang kulay ng tubig, parang makibal. Kaya ang ginagawa ko, ma-order pa ako ng pampakulay ng tubig
tubig sa swimming pool para lang masarap nakikita at saka masarap naliligo. Pag wala kasing kulang yung tubig ng swimming pool, ay ruga, parang pinagsawaan at pinagkibalan. Nung maayos ko na nga ito swimming pool, ay dumiretso naman ako sa kusina para isabit na nga itong mga ratan na lagayan nga ng mga sibuyas, bawang at luya. Perfect niya, napakaganda at mura ko lang yan nabili. Pero dahil selfish ako, ba't ko naman sasabihin sa inyo? Charing! Sobrang talented talaga ng pamilya namin. Kahit pag-i-skirting sila na rin ang gumagawa. Ay, sabi ko nga sa inyo, pwede nyo kaming arkilahin, buong pamilya, lahat kami may talent. O diba, hindi lang pagluluto ang kayang gawin ng mga tito ko, nag-i-skirting din sila. Kaya malaki talaga ang natitipid namin kapag ka may handaan kasi kaya nila yung gawin. Kaya naman kung gusto nyo kaming arkilahin, ay paldo-paldo kayo. Sa akin pa lang, kaya ko mag-voice over sa harapan nyo. Naksyota. Tapos na nga lahat na niluluto nila, eh nagtulong-tulong na nga ang lahat na maiayos nga lahat ng mga pagkain dito sa table. All set na nga lahat, ang binyag na lang talaga ang hinihintay naming dumating. O kanya-kanya na lang kayo kuha, meron dyang sisig, menudo, kaldaretang manok, shrimp, tilapia, kaldaretang itik at buro, syempre. Pagdating nga ng mga bisita, ay Diyos ko, umulan naman ang sobrang lakas. Pabalo kang bebo, makibalat niya talaga buldin. Na-adjust na nga namin yung celebration ng birthday niya dahil tuwing birthday niya bumabagyo. Araw-araw nga hindi umuulan at kaninang tanghali sobrang init kaya confident kami na hindi uulan ngayong gabi. Kaya wala, may kakambal na talaga siyang bagyo at ulan. Inilipat na kasi namin yung celebration ng birthday niya ngayong araw para maiwasan nga namin yung ulan. Sinundan nga siya, naksyuta. Okay na din, para nga hindi masyadong mainit at buti na lang talaga, dito kami sa Bugay Farm naghanda. Dumating na nga yung ilan sa mga pamilya nitong si Bebo at yung mga barkada niya. Siyempre, nandito rin yung pamilya ko. Mukha lang talaga kaming may pabinyag, pero celebration po yan ng birthday ni Bebo. Kaya ano pang iniintay nyo? Batiin nyo naman siya ng happy birthday. Kami na nga kami ng padami dito sa farm at nakakatuwa lang na kahit malayo nga yung location nitong Bugay Farm, pinuntahan pa rin nga nila kami. Katapos ng kainan, nag-ayaan na nga lang ang buong pamilya na maglaro nga ng baraha. Tuwing may handaan kasi dito, para kami nagre-reunion, kumpleto ang pinsan, kumpleto ang mga tito, at syempre andyan ang mga lola. Habang nagbabaraha nga kami, meron pa nga isang kaganapan na nangyari. Diyos ko, Mek Isabela pa naman Kim Bagyo Reni, anniversary da ka no? At talaga naman sobrang romantic dahil sinurprise siya ng bulaklak sa harapan ng Pusoy 2 sa naksyuta. At actually, anong oras na nga rin kami natapos sa pagbabaraha at pagkatapos nga nun, dumiretso na ako sa kwarto dahil inaantok na ako. Pero masarap at fresh ang gising ko. Umiinom talaga ako nitong Necotayon, isa sa umaga at isa bago nga matulog. Gluta supplement nga yan na may kasama na rin collagen at iba't ibang mga ingredients pa. Pagkatapos nun, syempre hindi tayo matutulog ng mabaling kaya nag-i-spray ako ng presya ng Mr. Sense. Shake nyo lang yan bago gamitin. 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy niya. Kaya ala nang mangungutang kung ano yung gamit kong pabango. Makasawa kayo. Naksyota. Salamat! Hi guys! Gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Lalaro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga niyan, naipon na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon, kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga niya na-scatter ako at bawat spin minsan umaabot talaga ng libo-libo. Hindi nga yan mahirap laruin, pindot-pindot ka lang tas magugulat ka. Malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki yung napanalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!